Magandang araw po mga kabambu. Sa video kong ito, pag-usapan natin kung paano bumili ng bamboo seeds sa mga online stores. Online dahil ganito naman talaga sa panahon natin ngayon, uso na ang online at saka wala rin kasi tayong makikitang bamboo seeds sa mga nurseries natin dito sa ating bansa sa ngayon. Kung meron man, binili rin nila yan online galing sa ibang bansa. Ibig sabihin po, kung meron mang nagbebenta ng bamboo seeds dito sa atin ngayon, malamang resellers po yan sila. Katulad din po ng meron ako, online ko po nabili, sila, ang mga bamboo seeds ko noon sa Alibaba. At yung isang species rin na meron ako ay galing po ng India. Sa friend ko po sa Facebook na isang bamboo expert po. Sa ngayon, meron akong 8 species ng kawayan na galing sa seeds. Ito ay ang Dendrocalamus asper S1 na galing sa China. Dendrocalamus asper S2 na galing sa Burma. Meron din akong Dendrocalamus sinicus, yung tinatawag na giant dragon bamboo. Largest bamboo in the world. At saka yung Dendrocalamus giganteus o yung tinatawag na dragon bamboo. Ito naman yung second largest bamboo in the world. Meron pa rin ako yung isang Dendrocalamus. Ito ay Dendrocalamus membranaceus or tinatawag nilang drought resistant bamboo. Meron naman akong Gigantocloa SP bicolor or yung striped bamboo. Bambusa SP long internode. At saka Thyrostachys siamensis o pole bamboo, yung sikat sa atin ngayon. At saka meron parang akong tinatawag nating blue tinwa, or yung Cephalostachys pergracile. So yun po ang mga meron ako. Silang lahat ay nabili ko po online. Bago ako nagkaroon ng tunay at legit na bamboo seeds, nasubukan kong bumili nito sa ating local online stores. Kasama ng kaibigan ko na mahilig din sa bamboo, bumili kami online. Dahil wala pa nga kaming karanasan o kulang pa ang kaalaman namin tungkol sa bamboo seeds, bumili kaagad kami na walang tanong-tanong sa seller tungkol sa binibenta nila. Meron namang tumubo, kaya lang hindi nagtagal, namatay din. Masaya rin yung experience habang magpapatubo ng seeds, kaya lang ang tanong namin, sure ba tayo na tama ang seeds na napili natin? Kaya itong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay mga tips kung paano bumili ng bamboo seeds online. Tip number 1 po is evaluate. Ano pong i-evaluate natin? Tingnan nyo unang-una yung pangalan ng bamboo at yung picture ng mature bamboo na inilagay nila. Check nyo kung magkatugma pa sila. Meron kasi dyan dahil sikat ang Moso bamboo. Moso bamboo ang pangalan na nakalagay pero ibang bamboo species ang picture. Ibig sabihin, hindi rin alam ng seller ang ginagawa niya. Hindi rin niya kilala ang kanyang binibenta online. Pangalawang i-evaluate ninyo ay ang photo ng seeds. Tingnan nyo kung totoo ba o magkatugma yung picture na inilagay nila sa pangalan na nakasulat doon. Marami kasi akong nakikita na hindi magkatugma yung pangalan at yung picture ng seeds na nakalagay. At meron namang iba na walang specific name na nakalagay at bamboo seeds lang ang nakasulat. Ang masama pa, kahit anong picture na lang ang makikita ninyo, mas lalo ng kaduda-duda. At saka, bago kayo bumili ng bamboo, seeds man o seedlings, para itanim man o ibenta, ang hirap yata nang may halaman ka na hindi mo alam kung ano ang specific name. So dapat alamin mo kung ano yung specific name nila. Ano ang gagawin mo doon na hindi mo alam kung anong gamit niya? Kung ornamental ba siya or for construction or for furniture. Mas lalong mahirap magbenta ng seedlings na hindi mo rin kilala. Ano ang sabihin mo sa mga customers mo? Yan po ang tip number 1. I-evaluate nyo po yung pangalan niya,
Mas maganda nga, no? Dapat scientific name ang meron doon. At saka yung photo ng seeds at saka yung photo ng mature na kawayan, no? Tip number 2 po ay ask questions. Kapag nakita niyong magkatugma ang photos ng bamboo poles, seeds at ng specific name nila, you may contact the seller and ask them questions. Una, tanungin niyo kung ilang araw, linggo o buwan na simula inani o hinarvest ang seeds. Habang tumatagal kasi, bumababa ang germination rate ng bamboo seeds. Ibig sabihin, kapag bago pa itong inani, mas malaki ang chance nito na mabuhay. Ngunit meron din namang tamang paraan ng pag-store ng bamboo seeds para tumagal ang viability nila. Katulad ng hindi ito dapat nakalagay sa mainit na lugar o sa lugar na direktang naarawan. Yung iba sabi nila ang dapat na temperature ng storage, no, ay nasa 50 degrees Fahrenheit o 4 to 10 degrees Celsius. Kaya ang susunod na tanong ay kung paano ang storage nila ng seeds. Ang pangatlong tanong ay tungkol sa germination rate ng bamboo seeds. Dito mo malalaman kung ano ang chance ng mga seeds na mabuhay. Kapag sabihin nila na 90% ang germination rate, ibig sabihin yan, pag magpatubo kayo ng 10 binhi, siyam ang malaki ang tsansang mabuhay. Kapag masagot nila ang mga tanong na ito, ibig sabihin, ginagawa nila ang assignment nila. Ibig sabihin, alam nila ang ginagawa nila. At ang pang-apat na tanong ay kung ilang araw ito bago tumubo simula noong ito ipinunla. Dito rin natin kasi malaman yung quality ng seeds. Mas mabilis na tumubo, most likely, maganda ang quality ng seeds. Sa experience ko po, ang pole bamboo ang pinakamabilis na tumubo at marami rin ang nabuhay. 70% po. Kung ikukumpara ko sa asper seeds ko noon na umabot ng 3 linggo bago tumubo at kunti lang nabubuhay, 30% lang. Lahat ng tips na nasabi ko ay makakatulong sa atin para malaman natin na legit yung seller o source natin na siyang ating hinahanap. Katulad ng mga sinasabi nila, buy from a legitimate supplier. At ito yung pangatlong tip. At ito yung pinakamahalaga din. Habang kayo nakikinig sa mga sinasabi ko, sa mga tips, lalong-lalo na sa tip number 1, na mag-evaluate, no, sa mga photos ng seeds, ng mature poles, no, at yung specific name nila. Siguro yung pumapasok sa isipan nyo, paano ko naman malalaman yon na wala naman akong alam pa tungkol dito, hindi pa ako nakakita, no, ng giant bamboo for example, at kung ano yung itsura niyang bamboo seeds nila, no? Kaya isa sa pinakamahalagang tip na sasabihin ko sa inyo ay mag-research po kayo. You do your own research. Importante po, no, na mag-research kayo. Magbasa, magtatanong-tanong, no? Sa experience ko po, marami pong nagsasabi, paano nyo po nalaman yung mga scientific names? No, bakit nyo alam yung mga scientific names ng mga bamboos? Kasi easy ko na sasabihin yun, no? Lalong-lalo na yung mga bamboos na meron ako. Kahit nga yung height, maximum height nila, at saka diameter ng poles, at saka yung uses nila, no? Pati yung mga seedlings ko, kahit magkahalo-halo pa yan sila, no? Kaya ko pong i-identify kung anong klase ito, no? Ginagawa ko, meron po akong copy ng mga informations ng iba't ibang kawayan na meron ako. At hindi ko lang sila binabasa.
kundi memorize ko po yung iba. Dahil din dito, hindi na ako madaling maloko sa mga nagbebenta online. Kaya research po, napakahalaga po nito. Kaya I'm inviting you po to watch my other videos in my channel, and then mag-subscribe din po kayo para maging updated din po kayo kung anong meron akong ilalagay. Yung mga videos ko po, karamihan na educational. Nandun yung different species na meron ako, may nakasulat doon na scientific names, at may makikita kayong mga polls doon para ma-familiarize nyo. At saka itong video ko naman, meron akong pinakita sa inyong mga sample na seeds. So, through that, makakatulong na rin yun ito sa inyo. So, sana po ay marami kayong natutunan sa video ko, at nagustuhan niyo itong ginagawa kong video ngayon. At kung may balak kayong bumili ng mga seeds, at least man lang meron na kayong guide kung paano. Sige po, maraming salamat po.